nagsalita po si Sarah, no? Siya po ay in-interview. At yung mga nandoon po, yung mga nasa loob ng room na kung saan siya in-interview, ay puro mga ano niya, mga workers niya, no? Nandun pa yung kanyang bagong spokesperson sa OBP, no? Si Michael Pua ba yun? Yung sa DepEd dati. At nandun din mga kaibigan yung kanyang mga kasama, no? Lagi niyang kasama kapag siya ay umaalis, no? So, andun din si Senator Bato, no? So, in short mga kaibigan, pag-usapan lang natin uh, itong tungkol kay Sarah, no? Doon sa kanyang, ano, doon sa kanyang mga statements, no mga kaibigan. Okay. Kanina habang pinapanood ko yung interview kay Sarah, pag wala kang personal knowledge or as in wala ka talagang knowledge kung sino si Sarah, kung sino yung family nila, kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung kaya nilang gawin, pag tinitingnan mo siya kapag siya ay nag-i-speech, parang lumalabas na sila yung victim. In short mga kaibigan, magaling po mag-gaslight etong si Sarap Buhay Tambalustay, no? Magaling po mag-gaslight. Sa bagay mga kaibigan, yan naman kasi yung hindi sa inaano ko siya, pero mga kaibigan, alam naman natin, di ba, na siya po ay pro-China. Ang mga Duterte at ang kanilang mga Dutae group, mga kaibigan, ay mga pro-China. So, alam naman natin kung ano yung karakas ng mga China, di ba? Ang China po ay mga magagaling po yan, mag-gaslight. Just recently lang mga kaibigan, ay nagkaroon na naman ng pambubuli, no? Sa ating mga Coast Guard. Pambubuli ng China, ng China Coast Guard. At yun nga, meron tayong mga barko na nasira, no? So, eto, wala pa ring statement si Sarah kasi nga alam naman natin 'di ba? Na siya po ay pro-China. Sabi ko nga sa inyo, kahit siguro pag chuchuchugihin yung ating mga Navy at ating mga Coast Guard, titingin lang po siya at wala siyang sasabihin. Baka nga deep inside, no? Maninisi pa, 'di ba? Baka sabihin pa niya deep inside na mabuti nga sa inyo. Kasi kayo kinukuha niyo yung West Philippine Sea na hindi naman yan sa atin, sa China yan. Diba? Kasi maka-China siya mga kaibigan. At iba po ang paniniwala ng mga Duterte patungkol po sa China. No? Patungkol po sa West Philippine Sea. Ang paniniwala po ng mga Duterte na ang West Philippine Sea ay sa China. Kasi nga, pag titignan mo, napaka-bobo. No? Literal po sila mag-isip. Porke ba sinabing South China Sea? Ang may-ari, China. E paano naman yung mga Indian Sea? Ibig sabihin sa India yun. Paano naman yung mga karagatan na ipinanggalan sa mga bansa? Ibig sabihin sa kanila yon. Alam nyo kasi mga kaibigan, ito ang hindi mag-grasp ng mga DD sheets. Alam nyo, ang karagatan, walang may-ari ng karagatan. Sabi ko nga, very ironic Kung sino pa mga kaibigan yung hindi naniniwala sa Diyos, siya pa ang umaangkin ng halos 90% ng South China Sea. Hindi naniniwala sa Diyos yun Pero, inaangkin ang karagatan, di ba? Sino bang may gawa ng karagatan? Ang Diyos, di ba? Hindi naniniwala sa Diyos. Inaangkin ang karagatan na gawa ng Diyos. Very ironic, di ba? So mga kaibigan, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay itong napakagaling mang-gaslight na itong si Sara Duterte. No? So yun mga kaibigan, sabi ko nga kanina, kapag tinitingnan mo siya, habang siya ay i-speech, habang siya ay sumasagot ng mga tanong sa kanya ng mga press, no? Mga kaibigan, kapag hindi nyo kilala ang Duterte family at kapag hindi nyo kilala kung sino sila at kung ano ang ginawa nila sa bayan, yung bang kapag nakikinig ka lang sa kanila, parang parang sila yung aping-api. Ang galing nila mang-gaslight, mga guys. Super galing nila mang-gaslight. Ito nga sinasabi ko mga kaibigan, bago natin puntahan yun tingnan muna natin. At least, yung ating Pangulo, BBM, kilala na natin siya Maliit pa lang yung Pangulo natin. Meron na siyang kumbaga mga guys, maliit pa lang yung Pangulo natin, alam na natin yung kanyang background. Nakikita na natin siya at madalas ay sumasama siya sa mga lakad ng kanyang ama, ng kanyang ina, no? Sa FL,
Imelda Marcos at saka si Apo Lakay. At madalas din mga kaibigan na siya ay inuutusan. Sinasabi nga ni PBBM noon, kinikwento niya na inuutusan siya ng tatay niya na pumunta sa ibang bansa para mag-represent. Lalo-lalo na kapag may mga time na hindi makaalis si President Marcos Sr. kasi nga siya ay sobrang busy. So dito mga kaibigan, nakita na natin si PBBM. Maliit pa lang si PBBM. Nakita na natin siya. At kahit yung kanyang, di ba may speech nga siya na when I grow up, I want to be a politician. And magbibigay daw siya ng mga maraming bigas, magbibigay daw siya ng maraming laruan sa mga bata, plenty of gamot, etc. etc. So nakita na natin si PBBM. Bata pa lang siya, kilala na natin siya, nasubaybayan natin yung kanyang kung paano siya nung bata siya. At maraming mga nag-testify na kanyang mga classmates nung siya ay bata pa, na si PBBM ay katulad lang ng isang ordinaryong bata. Na kahit ang kanyang tatay ay presidente at ang kanyang nanay ay first lady at governor ng Metro Manila, si PBBM ay hindi man lang yumabang. Si PBBM ay nakasayad sa lupa ang kanyang paa. Walang kayabang-yabang. No? Kung ano daw yung ordinary lang. Kung ano yung mga mga barkadahan ng mga kaklase, kung ano-ano yung mga usapan, ganun lang. As in, walang ka-ere-ere si PBBM. So nakita na natin yun mga kababayan nung maliit pa siya. And nung siya ay medyo nag-teenager na, no? Teenager na siya, nakita natin na siya ay madalas na sumasama sa mga kabataan, no? Yung tinatawag na kabataang yung kay Amy, yung kabataang barangay, no? Na ngayon ay SK. So nakita natin na sa kanyang kabataan, na-establish na nakita ng mamamayang Pilipino kung sino ba si PBBM. Nung maliit na bata, 8 years old pa lang siya, lumabas na siya. At nagpahayag na siya ng kanyang saloobin na gusto niya maging politician para makatulong. And then, yun nga, kasama siya sa kabataang barangay. At nung siya naman ay nag-age ng mga 23 o 30, naging assistant vice governor, tapos naging governor, pagkatapos naging kongresista, naging senador, etc. etc. So naka-establish na, nakilala natin si PBBM, maliit pa lang. Diba? Maliit pa lang siya. At maraming mga nag-testify na mga classmate, mga kaibigan, na ganun nga daw si PBBM. Pero si Sara Duterte, magagayo si Sara Duterte, sumulpot lang naman yan. 2022 lang naman sumulpot yan Diba? 2022 lang sumulpot si Sara Duterte. Hindi ko nga kilala yan Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, taga Mindanao po kami. Lahat po kami sa Mindanao kami pinanganak. Lahat po kaming magkakapatid. Ang magulang namin taga Mindanao. Ang ancestors namin sa Mindanao. Hindi namin kilala si Duterte. Bakit hindi namin siya kilala? Kasi 1978, nag-migrate po kami sa Manila. So, ibig sabihin mga kaibigan, si Duterte, doon lang yan sa Davao. Kasi may mga kakilala nga akong taga Davao at taga Mindanao noon, mga kaibigan, no? Taga Mindanao. Hanggang ngayon, taga Mindanao pa rin, syempre. May mga kakilala ako noon na nung tumatakbo yan si Duterte, hindi nila kilala si Duterte. Taga Mindanao yan Nasa Mindanao sila nakatira noon pero hindi nila kilala. Lately lang nila nalaman na, ay, mayor pala ng Davao. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng taga Mindanao ay nakakakilala kay Duterte. Kami, hindi namin siya kilala kasi nag-migrate kami sa Manila, 1978. No? So, balik tayo kay Sara. Si Sara po, hindi natin siya kilala. Hindi nga natin alam kung ano ba siya nung kabataan. Hindi natin alam kung ano ba si Sara nung teenager. Hindi natin alam kung ano ba si Sara nung siya ay nagdalaga na. Hindi natin siya kilala. Bigla na lang siyang sumulpot. Nalaman na lang natin mga kaibigan doon sa mga sinasabi ng nanay niya na si Sara daw ay heartless. Walang puso. Heartless. Ganyan po siya dinescribe ng kanyang nanay. Si Sara Duterte daw ay isang heartless. My God, para i-describe ka ng nanay mo na isa kang heartless, na wala kang puso? Guys, nanay mo, i-describe ka na heartless ka daw at wala ka daw puso. Ano yun? So, ibig sabihin, worse.
Kasi nanay niya mismo nagsasabi na si Sara Duterte ay heartless, walang puso. Pagkatapos yung tatay naman niya, dinidescribe siya as drama queen. Yan ang sinabi ni Duterte. Drama queen daw itong si Sara. Yan ang sinabi ni Digong. Remember mga kaibigan, nung si Digong ay tumatakbo noong 2016. Di ba maraming mga pumupuna kay Digong dahil doon sa kanyang komentaryo doon sa Australian citizen na na-rape sa Davao at Sinugi. Anong sabi ni Digong noon? Ang ganda ng babae, ang ganda ng Australian missionary. Sayang. Sana bago man lang siya ginanon, sana nauna ako sa pila. Diba? So, ang daming nagpuna sa kanya kasi, biruin mo, na-rape na yung babae. Sinugi na, nakapag-joke pa siya. Joke daw yun eh. Na sana daw nauna siya sa pila. Marami sa kanyang nagtumuligsa kasi ano ba yan? Napaka-demonic naman. Anong klaseng pag-iisip yan? Ganyan na nga ang nangyari dun sa babae na missionary na rape pagkatapos sinugi, pagkatapos sasabihin pa ni Digong na sana daw nauna siya sa pila bago man lang daw sinugi. So mga kaibigan, maraming mga tao na tumuligsa kay Digong noon. Anong ginawa ni Sara? Si Sara po ay nag-testify. Ang sabi ni Sara, na-rape daw siya. Di ba? Sabi ni Sara, na-rape daw siya. At sabi niya, wala naman daw masama doon sa joke ni Duterte. Kasi siya nga daw, na-rape daw siya eh. Pero hindi naman daw niya tinitingnan na masama yung sinasabi ni Duterte. Di ba? Ano ngayon ang sinabi ni Duterte? Doon sa sinabi ni Sara na siya ay na-rape. Oh, sabi ni Duterte, maniwala kayo dyan. Etong si Sara, drama queen yan. Tatay yan ha. Yung tatay mismo ang nagsabi na si Sara daw ay drama queen. Oh, di ba? Tapos mga kaibigan, itong just lately, ito lang. Yung natatandaan niyo yung nagsabi si Sara na tatlo daw sa kanila ay tatakbo sa Senado. Si Digong, si Baste, at saka si Pulong. Oh, 'di ba? Anong sabi naman ni Digong? Maniwala kayo diyan kay Inday. Gina-jamming lang kayo niyan. Oh, 'di ba? So, mga kaibigan, kung titingnan natin, nakakatakot, 'di ba? Kasi wala tayong kaalam-alam kung anong klaseng tao si Sara Duterte. Wala tayong hint kung anong klaseng tao siya. Kasi, lumabas lang naman siya. Malaki na siya eh. 2022 ko lang nakilala yan eh. Diba? O kayo, siguro nung si Digong ay tumakbo as president at nanalo si Sara, o siguro doon yung nakilala yan. Diba? Pero, anong ibig ko sabihin dito? Bigla na lang siyang sulpot. Samantalang si BBM, bata pa, alam na natin, bata pa, kilala na natin, bata pa, marami na siyang mga videos, marami na siyang mga appearances sa mga TV, at marami ng mga tao na nagte-testify na, ito mabait itong batang to, marami mga classmates nagte-testify, ay napakabait niya ni Bonget, ay ano yan, napakabait niyan, walang ere, ay anak yan ng presidente, pero sobrang bait. Samantalang si Sara, nakakatakot mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Lalong-lalo na, at dinescribe siya ng kanyang nanay as heartless. Diba? Heartless. Kaya mga kaibigan, sabi ko, wow, etong ganitong klaseng tao, hindi talaga ito dapat magkaroon ng posisyon sa national election. Mga kaibigan, isang malaking pagkakamali na siya ay naging vice-presidente ng ating bansa. Isang napakalaking pagkakamali. At sabi ko nga kanina, nung pinapakinggan ko siya mag-speech, mga kaibigan, kung hindi mo siya kilala at kung hindi mo kilala ang kanilang pamilya, kung gaano sila ka-notorious, mabubudol ka. Kasi ang galing mag-gaslight. Ang galing magpa-feeling victim na para bang lumalabas na sila ang biktima. Ang galing mga kaibigan. Pinapalabas niya na sila ang biktima. Grabe. Pinakinggan ko yung kanyang yung ini-interview siya. Nagpa-interview siya talaga purposely
para nang sa ganon ay ilabas yung kanyang mga frustration, alam niyo na, 'di ba? Ang sabi niya, pinagpaplanuhan na daw siya mga kaibigan na ipa-impeach. Guys, palagi ako sa House of the Representative, 'di ba? Nag-interview kami doon. Nagpe-press con yung mga kongresista. Ini-interview namin kung meron ba talagang plano, may balak ba talaga na ipa-impeach si Sara Duterte. Pero anong sinabi sa amin ng mga kongresista? Wala. Wala. Kaya siguro mga kaibigan, kung meron man siguro nagbabalak na ipa-impeach si Sara, baka naman yung mga left, yung mga kaaway nila, sina Castro, baka yun. Yun siguro ang nagbabalak kay Sara na ipa-impeach. Pero kung sabihin mo sina Speaker Martin, wala. Alam niyo ba mga kaibigan, eto sasabihin ko sa inyo Ako personally, kahit nakikita ko na si Sara ay walang accomplishments sa DepEd, wala siyang accomplishments din sa pagiging vice presidente. Pero ayoko siyang ma-impeach. Alam niyo ba kung bakit ayoko siyang ma-impeach? Kasi mga kaibigan, gusto ko manatili lang si Sara, no? Sa pagiging vice presidente. Ayoko siyang ma-impeach. Kasi mga kaibigan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, napapansin niyo ba? Nagsi-self-destruct siya. Diba? Nagsi-self-destruct si Sara Nakita niyo? Bawat buka ng kanyang bibig, kumukonti ang kanyang supporters. At bawat buka ng kanyang bibig, katulad ito ng poison, ng lason na sumisira sa kanyang buong sistema. Pansin nyo? Kaya nga sabi ko, huwag yan ipapa-impeach. Mas gusto ko na nandyan siya. Mas gusto ko na vice-presidente siya hanggang 2028. Para pagdating ng 2028, 1% na lang ang supporter niya. Kasi nagsi-self-destruct siya Pansin nyo? Well, ang hindi lang naman makakapansin dito ay yung mga DD sheets. Kasi 'di ba? Kapag DD sheets ka, dapat wala kang utak. Pag DD sheets ka, iiwanan mo yung utak mo sa closet. Pag DD sheets ka, dapat wala kang moralidad. Pag DD sheets ka, dapat yakapin mo yung mga maling katuruan, yung mga maling asal. Dapat yakapin mo yung pagiging bastos, pagiging palamura. Dapat tanggapin mo dapat yung pagiging sinungaling, tanggapin mo dapat yung pagiging manyakis, di ba? Yan yung mga didishits Tanggapin mo dapat yung pagiging mapanirang puri, walang moralidad. Dapat kapag didishits ka, ay dapat ang ugali mo dapat ay mapanirang puri. Ganyan po ang mga didishits. At dapat sunod-sunuran ka lang. Tuta ka. Wala kang isip. Kung ano lang ang sabihin ng mga Duterte, dapat ganun ka. Tuta. Kaya wala kang nakikita. Kahit na masama na ang ginagawa, hindi mo nakikita. Kasi tuta ka bulag ka, kulto ka. Diba? So mga kaibigan tingnan natin Kaya sabi ko nga, hindi siya tatanggalin, hindi siya ipapa-impeach ni na Speaker Martin. Kasi mga kaibigan, nagsiself-destruct si Sara Every time na ibubuka niya ang kanyang bibig, parang poison na nalalason ang buo niyang sistema. At every time na ibuka niya ang kanyang bibig, nababawasan ang kanyang mga supporters. Sino na lang ang natitira sa kanya? Ito yung mga bayaran na mga DD sheets. Kasi nga, binabayaran sila. Kaya pinagtatanggol nila kasi may bayad. 'Di ba? Yun yung mga kaibigan. Katotohanan. 'Di ba? So, eto pa mga kaibigan nakita natin balikan natin yung kanyang napakagaling mag-gaslight ni Sarap Buhay Tambalustay. So, ang sabi ni Sarap Buhay Tambalustay, pinagbabalakan nga daw siyang impeach. Hello? Bakit kapag babalakan magpa-impeach? Hindi naman bobo. Hindi bobo ang mga supporter ni PBBM. At lalong hindi bobo si Speaker. Pag ipapa-impeach ka, pwede mo pang gamitin yan magpapaawa ka. Diba? Pwede mong gamitin yan, magpapaawa ka. Kaya kung ako, ayaw kitang ipa-impeach. Mas gusto ko na mag-self-destruct ka. Kasi yan ang ginagawa mo ngayon, nagsi-self-destruct ka. Diba? So, ang sabi niya mga kaibigan, ayan na. Sinisira daw yung family nila. Hello? Sinisira ang family nyo? Parang matagal lang sira ang family nyo kahit nga yung
yung mismong Noel Duterte, na pinsan buo ni Sarap Buhay Tambalustay, na pamangkin ni Digong. Anong sabi ni Noel Duterte? Huwag niyong iboboto yan. Pumapatay yan ng tao. Huwag niyong iboboto yan. Diba? Noel Duterte. Ang tatay niya ay kapatid ni Digong. Pero siya mismo ang nagsabi, huwag niyong iboboto yan. Pumapatay ng tao yan. Baka dadalhin niya yung mga gawain niya sa Davao, dadalhin niya sa buong Pilipinas. Nagkatotoo nga. Diba? Nagkatotoo. Dinala nga niya ang patayan sa buong Pilipinas. Tapos mga kaibigan, so ano pang sabi ni Sara? Sinisira daw yung pamilya niya, dinadamay daw pati yung kanyang asawa. Hello? Wala pa si PBBM. Nagkaroon na, di ba? Si Duterte pa lang ang Pangulo, nagkaroon na ng investigasyon sa Senado. Si Duterte pa lang ang Pangulo, ay sira na ang pamilya ng Duterte dahil meron na silang meron ng mga investigasyon at sila po ay nasasangkot, no, yung kanilang pamilya isinasangkot sa mga drug smuggling, sa mga smuggling ng iba-ibang mga goods at sinasangkot sa droga at iba-iba pa. Pero bakit hindi nagpa-prosper? Bakit tinitigil? Tinigil sa Senado yung investigasyon. Bakit tinigil? Kasi nga, si Duterte, ang Pangulo ng Pilipinas. Alam naman natin kung gaano kadiktador si Duterte. Hindi mo siya pwedeng kantiin, si Duterte. Si Duterte, lahat pinapakialaman. Ginagamit ang kanyang executive power para gawin ang kanyang gusto. Diba? Ganyan ang ginawa niya formally. Ang formally na supposed to be ay hindi dapat maibigay doon kumbaga hindi dapat nanalo sa bidding. Pero bakit nanalo sa bidding? Dahil kay Duterte. Kasi kaibigan niya matalik sina Michael Yang. Ano pa? Yung pagbili ng frigid or frigates ba yun? Mga kaibigan, no? Pinakialaman niya. Instead na bilhin yung kailangan ng ating armed forces, ang binili mga kaibigan ay yung sinabi ni Duterte. Nakikialam siya ano pa? Yung pera mga kaibigan ng DOH, itinransfer niya sa PSDBM. Siya ang nag-utos kay Duque. So lahat mga kaibigan, lahat talaga pinapakialaman ni Duterte. Ginagamit niya ang kanyang executive power para pakialaman ang mga bagay-bagay. Ano pa? Yung pag-legalize ng Pogo. Si Duterte ang nag-legalize ng Pogo. Anong ginawa niya? Basta na lang siya naglabas ng executive order. Diba? Mga kaibigan, hindi ka pwedeng, kung sumusunod ka sa batas bilang isang Pangulo, kung sinusunod mo ang batas, hindi ka pwedeng basta-basta lang maglabas ng executive order para makagawa ka ng isang batas. Mali yun. Kailangan kung gusto mo na magkaroon ng batas na maligalize ang Pogo, sabihan mo ang Kongreso, gumawa kayo ng ganitong batas para maligalize ang Pogo. Kaso ang ginawa ni Duterte, hindi siya nagsabi sa Kongreso, hindi siya nagsabi sa Senado, gumawa siya ng sarili niya, executive order. Kaya anong nangyari, mga kaibigan? Talagang malaki talaga ang pananagutan dyan ni Duterte. Kita nyo, di ba? Yung mga pangalan nila nasasangkot talaga, mga kaibigan. Sa ayaw nila at sa gusto, masasangkot talaga sila dyan. Diba? Sa panahon ni Duterte, na-legalize ang Pogo. Anong sabi niya? Malinis yan. Malinis daw. Alam niyo na, di ba? Mga kaibigan, balikan natin si Sarap Buhay Tambalustay. Sabi ni Sarap Buhay Tambalustay, dinadamay pa daw yung kanyang asawa. Hearsay daw, hearsay. Ngayon mga kaibigan, kung talagang hearsay yan, papuntahin mo ang kapatid mo, papuntahin mo ang asawa mo, kasi sinasabi mo hearsay. Papuntahin mo sa mga investigasyon para nang sa ganon malaman kung talagang hearsay nga. Kaso gagawin lang naman ng mga yan, pagtatago, hindi pupunta, magsisiga-sigaan. Diba? Ganyan naman yung mga Duterte. Ganyan naman yung mga Dutae.
Instead na harapin ang kanilang kung ano man mga reklamo sa kanila, instead na harapin, nagtatago, ayaw pumunta, nagdadahilan, kesyo pinupolitika, kesyo ganito, kesyo harap lang sa korte, tapos yung sinampahan sa korte, hindi pa rin umaharap, nagtago, hanggang ngayon, nagtatago pa rin. Mga kaibigan, ito masasabi ko sa inyo ha, sumunod kayo sa batas. Meron ho tayong batas, sumunod kayo. Alam nyo kasi kung lahat ng tao katulad sa mga dutae, katulad sa mga didishits, walang mangyayari sa buhay natin. Kasi hindi kayo marunong sumunod sa batas. Sumunod kayo sa batas. Kaya nga tayo may batas para sundin. Pero ang ginagawa nyo, hindi kayo sumusunod sa batas. Nagsisiga-sigaan kayo. Di ba sabi? No one is above the law. Kahit sino. Pero ang ginagawa ninyo, mga dutae, mga didishits, hindi kayo naniniwala sa batas. Pinagtataguan nyo. Alam niyo, pag ganyan kasi ginagawa nyo, alam niyo, ano yan hindi kayo law-abiding citizen. Masahol pa kayo sa mga NPA. Masahol pa kayo sa mga taong labas, mga terorista na hindi marunong sumunod sa batas. Diba? Mga kaibigan dinadamay daw yung kanyang asawa. Samantalang, investigasyon sa Senado, si Duterte pa lang. Duterte pa lang mga kaibigan, ang Pangulo ng Pilipinas ay kasama na ang asawa niya. Damay. Lumalabas ang pangalan ng asawa niya. Guys, nakita ko yung nakita ko kung paano mag-hearing yung mga kongresista kasi napupunta ako sa sa Congress Nakita ko kung paano mag-hearing. Talagang maingat sila mga kaibigan, maingat sila na hindi sila yung basta-basta na kapag may lumabas na pangalan ito authentic na to kasi sinabi niya na si daw ganito. At ayaw nila yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, ayaw nila yan. Gusto nila first hand experience, yung ikaw mismo ang nakakaalam, ikaw mismo ang may katibayan na alam mo, na nakita mo. Hindi katulad doon sa investigasyon ni Bato de la Rosa, doon kay Morales na nakita niyo naman, di ba? Si Morales, panay ang banggit ng mga kung sino-sinong tao. Sabi ni nakausap niya si ganito. Pagkatapos, nakita daw niya na si PBBM ay ganito, na naggaganyan, na ganyan. Pero guys, pinapabayaan ni Bato. At pinapaniwalaan pa ni Bato na totoo daw. Di ba? Pero sa Congress, napakapatas po ng Kongreso mag-imbestiga. Ayaw nila ng mga ay sinabi ni ganito, nakita po ni ganito, ayaw nila yun. Gusto nila first hand, ikaw mismo ang nakakita. At magaling po sila mag-imbestiga, magaling po sila magpaamin, magaling po sila nakikita nila kung nagsisinungaling. Matatalino ang congressman natin. Hindi katulad sa mga senador ngayon na maraming bobo. Diba? Kaya mga kaibigan ito masasabi ko sa inyo ito mga guys, masasabi ko sa inyo. Itong nangyayari ngayon sa mga Duterte. Ang galing mag-gaslight, Kesyo sinisiraan daw ang pamilya nila. Kesyo pinakapabagsak daw sila. Hello? Hello? Sabi ko nga sa inyo kung hindi nyo kilala ang mga Duterte at kung hindi nyo alam kung anong ginagawa nila, maniniwala kayo sa galing nilang mag-gaslight. Hello? Sino bang nagpapabagsak kay PBBM? Tumatakbo pa lang na Pangulo ng Pilipinas si PBBM, sinasabihan na ni Digong na may bagahe. Pero ngayon, lumalabas ngayon na ang may bagahe ay walang iba kundi ang anak niyang si Sara. Guys, may bagahe si Sara Duterte. Diba? May pa siya dito mga guys Bakit ko sinabing may bagahe si Sarap Buhay Tambalustay? Ito. Grabe ang bagahe ni Sarap Buhay Tambalustay, sobra. May bagahe po talaga siya. Natin Kaibigan, nagpalabas siya 'di ba ng letter nagpalabas po siya ng kanyang press release mga kaibigan, no? Ang sabi po niya sa kanyang press release sandali guys ito. Ang sabi po niya dito mga guys sa kanyang press release, ito babasahin ko. Pahayag ito.
Saan na ba yun? Saglit. Wala dito, saglit ha. Saan ko ba nakita yun? So, dito, tingnan ko. Saglit. Hindi ko kasi na-screenshot. Hindi ko pala na-screenshot mga guys. Okay, kukwento ko na lang sa inyo naglabas po siya ng kanyang press release, no? Ang sabi po niya mga kaibigan, tungkol kasi ito doon sa libro na kini-question sa kanya, itong libro na worth 10 million. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan kahit paano meron naman akong alam sa quotation, no? Sa quotation ng printing cost mga kaibigan. Ano mo yan quotation mo yan kung magkano yung pa-imprenta, anong papel ang ginagamit, kasi mga kaibigan, maliit pa lang ako noon, ang father ko po ay isang businessman, no? Meron po kaming printing press. Kaso nung namatay yung father ko, nawala na po yung aming printing press at binenta yung kanyang printing, mga kaibigan, binenta, tapos nag-iba na, walang nakamana ng galing ng father ko sa business. Kasi lahat po kami, mga kaibigan, wala po kaming inclination pagdating sa business. Hindi namin namana yung galing ng father namin. So in short, nung wala na yung father namin, wala na yung negosyo, no? So, mga kaibigan, alam ko rin naman kung paano mag-quotation. Mga printing costs, kung ano ba yung gagamitin ng mga na papel, kung magkano ba ang mga isang piraso ng book na yan. Kahit anong gawin kong isip mga kaibigan, hindi talaga magiging 10 milyon. Sobrang overprice. May kurakot. Overpriced talaga mga kaibigan. Sobra. Overprice. Tapos mga guys, ito ha. Ito yung ano natin. Ang sabi niya doon sa sulat, mga kaibigan, dito mo makikita talaga na may bagahe si Sarah no? Kaya nga sabi ko sa inyo dapat kilalanin natin no? Lalo na sa mga didilis, kilalanin niyo si Sarah. Ano ba siya nung bata siya? Kasi kita mo, lumalabas na ngayon yung bagahe niya. Grabe ang bagahe ni Sarah. Grabe mga kababayan. Sabi niya dun sa sulat, gagawa daw siya ng another book, another libro. At magsusulat daw siya patungkol sa isang traidor na kaibigan. Sino yung kaibigan na yan na traidor? May bagahe, di ba? May bagahe. Ang dami niyang, mga kaibigan, ang dami niyang itinatago sa kanyang puso na bagahe. Si Sarap Buhay Tambalustay. Guys, nakita niyo, napapansin niyo ba, ang bilis mag-init ng ulo niya. Ang bilis niya magalit, ang bilis niyang magbago ng emosyon, parang bipolar. Ganyan yung mga may bagahe, guys. May mga bagahe na makanti mo lang ng konti. Parang natitrigger yung kanilang yung nangyari sa kanila noon. Hindi natin alam kung ano ba yan, battered child? O inapi ba siya nung bata siya? O ano ba nangyari sa kanya? Bakit ganito siya? Bakit siya may bagahe? Hindi kasi natin siya kilala di ba? Unlike kay PBBM, bata pa, 8 years old pa lang, meron ng nakikita na natin si PBBM at meron ng mga lumalabas na siya sa mga video, sa mga TV, sa mga magazine. So alam na natin, kilala na natin si PBBM. Pero si Sarah hindi natin kilala. Hindi mo lang natin alam kung ano ba yung background nito. Ano ba siya nung bata siya? Basta describe lang siya ng nanay niya as heartless. Wala daw puso. Wala daw emosyon. Heartless. Tapos yung tatay niya, describe naman siya as drama queen. Di ba? Grabe mga kaibigan, no? So, eto pa mga kaibigan, ang galing mag-gaslight. Nagpapabiktim. Kesyo, sinisiraan daw yung family nila, pinapabagsak daw yung family nila. Hello? Balikan natin, Nung si PBBM ay tumatakbo sa pagkapangulo, nag-umpisa na siniraan ni Duterte si PBBM. Bakit? Kasi si PBBM po, alam ni Duterte na si PBBM ay threat para hindi masunod yung kanyang gusto na si Bongo ang ilagay na pangulo. Alam niya threat si PBBM so siniraan na niya si PBBM. Nagkesyo si PBBM daw ay may bagahe, na nagko-cocaine, kesyo nasa listahan daw ng PDEA, kesyo
hindi daw maasahan kapag may krisis. So, siniraan niya. At sinabi pa niya yan, sa kinampanya niya yan, na siniraan niya, no? Si Mocha Uson, kinakampanya ni Mocha Uson, wag nung iboto si PBBM kasi sabi ni RRD, wag iboto, may bagahe yan, nagko-cocaine, etc. etc. Si Banat Bay, everyday sinisiraan si PBBM, si Vivian Velez, at yung iba pang mga DDS. So, panahon pa lang ng kampanyahan, sinisira na nila at ginigiba si PBBM. Di ba? So, doon pa lang mga kaibigan, yung effort nila na sirain si PBBM, nandun na. Kaya nga mga kaibigan, etong mga DDS, wala silang karapatan na magsabi na nabudol sila ni PBBM. Kasi kung titignan natin mga kaibigan, ang mga DDS, hindi po sila bumoto kay PBBM. Hindi nila binoto si PBBM. Kaya nga, ang boto ni Sara Duterte ay 32 million. Ibig sabihin, 1 million lang ang boto ni Sara. 1 million lang ang DDS, mga kaibigan. Yung 31 million na bumoto kay Sara, kay PBBM yun. Solid yun, BBM supporters and BBM loyalists. Diba? Kasi 31 million ang nakuha ni PBBM na boto. 31.6 million. Sabi ko nga sa inyo, si PBBM, hindi po siya pwedeng iboto ng Dilawan. Hindi rin siya pwedeng iboto ng Iskonian. Hindi rin siya pwedeng iboto ng mga Lacson. Siyempre si Lacson iboboto nun. So, ang pwede lang talaga bumoto kay PBBM, solid lang, Marcos loyalists and Marcos supporters. 31.6 million Filipinos. At dahil po masunurin ang mga Marcos supporters and Marcos loyalists, kahit ayaw namin kay Sarap Buhay Tambalustay, ay binoto namin. Kasi ang sabi ni PBBM, iboto daw si Sarap Buhay Tambalustay. Kaya binoto namin siya. Kaya mga kaibigan, si Sara Duterte, 32 million. Kasi ang 31 million doon, tayo yun. Mga loyalists yun at mga Marcos supporters, 31 million. Yung 1 million na bumoto kay Sara, yung sobra, yun lang po ang DDS. 1 million lang sila. Ganyan sila, kakaunti. At ngayon mga kaibigan, napatunayan yan. Kita nyo, sa survey. 2 survey na, ilan ang pro Duterte? 16%. Ilan ang pro Marcos? 36%. Ang konti ng Duterte. Napatunayan na natin ngayon mga kaibigan na talagang 1 million lang ang bumoto kay Sara. Diba? So, eto pa mga kaibigan na, eto pa. Ang galing niya mag-gaslight, no? So, kita na natin, no? Panahon pa lang ng kampanyahan, siniraan na ni Duterte si PBBM. Sabi niya, bangag daw, nagko-cocaine. So, si PBBM naman, nagpa-drug test kagad, St. Luke's, at sa PNP. At lahat yun, negative. At di ba, kinwestiyon pa nga, kasi nag-ano sila ng Morales, di ba? Yung PDEA leaks ko, no? Pinatawag yung St. Luke's. Anong sabi ng St. Luke's? It-explain ngayon ng St. Luke's na tama daw yun, legit yun. Kasi anong sabi ng St. Luke's? Ang sabi ng St. Luke's, ganyan daw yan ngayon. Marami na kasi ngayon high-tech na kapag ikaw ay nagda-drug test sa isang tao, hindi na yan umaabot ng 30 minutes. In just a minute or 2 minutes, andyan na kaagad ang resulta. At lalong-lalo na kung ang tao ay hindi talaga nagdodroga. Napakabilis ng resulta. Kaya mga kaibigan, legit. Diba? Nung sinabi ni Duterte na si PBBM daw ay nagko-cocaine, nagpa-drug test kaagad. So, ibig sabihin mga kaibigan, si PBBM po, cleared na po siya. Cleared po siya na siya ay hindi bangag. Sino ngayon ang hindi cleared? Si Duterte. Siya mismo nagsabi, gumagamit siya ng Mary Jane. At siya rin ang nagsabi na addict siya sa fentanyl. Diba? So, siya talaga ang bangag. At never pa siyang nagpa-drug test kahit isang beses. Pinilit siya noon na magpa-drug test. Ayaw niya talagang magpa-drug test. At least si PBBM nagpa-drug test. Kasi mga kaibigan, kung sinasabi ng mga DD sheets, bangag daw palagi eh. Biruin nyo yung sinasabi nila, bangag daw palagi. May sinasabi pa nga yung si Cathy Binag ba yun? Every 30 minutes, nagaganon daw every 30 minutes. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kahit anong test mo dyan, magpa-positive yan. Kasi every 30 minutes daw eh. Make sense? Bakit yung dalawa niyang drug test?
negative. Oh. Mga kaibigan, grabe talaga sa fake news ito mga DD sheets. Pero mga guys, babalik naman sa kanila yan eh. Nakita nyo yung nangyari ngayon. Binabalikan na sila. Lahat ng mga binabato nila kay PBBM sa kanilang idolo. Nagbubumirang. Oh, yung sinasabi lang bangag si PBBM. Oh, ang bilis. Nagbumirang kaagad. Yung mga idolo nila, sangkot sa droga. Iniimbestigahan ngayon dahil sangkot sa droga. Di ba? Yun mga kaibigan. Bago ka kasi magbintang sa kapwa mo, siguraduhin mo muna na hindi ikaw yun. Mga kaibigan, nagbibintang sila. Ang dumi nila, pinapahid nila kay PBBM. Gayong alam naman nila na sila yung merong dumi. Ipinapahid nila kay PBBM. Itsura pa nga lang eh. Bangag na mga yan. Kita naman si PBBM, dignified. Pag nagsalita, talagang mahahalata mong maayos ang pag-iisip. Si Duterte, mura dito, mura doon, ang sakit sa tenga. Tapos, killer pa. Talagang, masasabi mo, bangag na bangag. Talagang legit na bangag. Manyakis pa. Lahat ng babae hinahalikan. Ano sabi niya doon sa speech niya? Nung nangangampanya nga daw siya, pagbaba daw niya ng stage, lahat daw na makita niya mga babae doon, hinahalikan niya. Lips to lips daw. Diyos ko, kadiri, manyakis. Alam mo mga kaibigan, talagang nakakaano talaga mga kaibigan na nagkaroon tayo ng Pangulo ng Pilipinas na manyak. Guys, na ano pa yun sa buong mundo Kaya siguro hindi siya pinapansin ng mga world leaders kasi natatakot sa kanya na baka manyakin niya, lalo na yung mga babae. 'Di ba? Kasi mga kaibigan, na ano yan sa ano pa? Sa Forbes magazine. Na ano yan, na ilagay dyan noon sa Forbes magazine mismo na si Duterte mga kaibigan, minanyak yung kanilang maid, yung kanilang katulong. Diba? Manyakis. So, nagkaroon tayo ng Pangulo ng Pilipinas na ganito. Killer, manyakis, self-confessed user ng Mary Jane, self-confessed fentanyl addict, self-confessed magnanakaw, self-confessed na manyakis, minumura ang Diyos, minumura ang Papa, wala daw Diyos. Grabe no? Ang sama. Pagkatapos mga kaibigan, dalawa yung asawa, matanda na so dalawa na lang. May anak pa sa ibang babae. Diba? Bangag. Ganyan talagang bangag. Sariling pamilya niya, hindi niya maayos. Bangag Diba? Tapos mga kaibigan, ano pa? Eto, 10 milyon, no? Yung libro. Alam niyo ba mga kaibigan? Ito pakita ko sa inyo Sa panahon ng tatay niya, mga kaibigan, panahon ng tatay, itong si Sara Duterte. Ito. Hindi nyo kita Babasahin ko na lang, hindi nyo kita. Pwede ito sila mag-aksaya ng pera ng taong bayan. No? Ito. 113 million libro nakatambak sa bodega ng DepEd. Nasa 113 million halaga ng libro at ng mga teacher's manual ang hindi na ipamahagi at nakatambak lang sa bodega ng DepEd ayon sa Commission on Audit, COA. Guys, ito yung balita noon na inaanay, binubukbok na daw yung mga textbook. Hindi nila i-deliver sa mga schools kahit na maraming mga kabataan na walang libro, hindi i-deliver. Binubukbok, inaanay na daw ang mga libro. Sinayang nila ang 113 million na halaga ng libro na itinambak lang sa bodega. So ito yung sinasabi ko mga kaibigan. Sana ang ginawa ni Sara Duterte, mga kaibigan, etong mga libro na to, pinatingnan niya sana yung mga libro na yan. Kung meron ba dyan ang mga pwede pang magamit, nang sa ganon, ay ipagamit na yan sa mga bata, i-distribute na yan sa mga bata. Gagawa na naman siya ng panibagong libro, 10 milyon, overpriced yun. At pagkatapos, andun pa yung kanyang pangalan. At take note mga kaibigan galing sa bibig niya mismo, mga kaibigan, na eto
Guys, ang sabi kasi sa Biblia, what you confess, you possess. Kung anong laman ng puso, lumalabas sa bibig. Anong sabi niya doon sa Senate hearing? Pinagbibintangan niya si Risa Hontiveros na kaya daw nagagalit si Risa Hontiveros kasi yung libro daw ay nandun daw ang pangalan niya, kasi daw ibibigay daw yun sa mga bata, at yung mga bata may mga nanay daw, may mga magulang na boboto. Lumalabas ngayon. Lumalabas ngayon ang katotohanan kung bakit siya nagpagawa ng bagong libro na merong pangalan niya. Kasi ginagamit niya ito para sa kanyang maagang pangangampanya. Strategy niya. Ginagamit niya ang public funds, ang pera ng kaba ng bayan para sa kanyang personal na kapakanan, para sa kanyang pamumulitika. So kung titignan natin dito, sino ang namumulitika? Siya talaga ang namumulitika. Di ba? Kung ano daw ang laman ng puso mo, sabi sa Bible, kung anong laman ng puso mo, lalabas sa iyong bibig. Pinagbibintangan niya si Risa na nagagalit kasi daw, nandun daw yung pangalan niya at ibibigay daw sa mga bata, yung mga bata may mga magulang, tapos boboto raw. Oh, di ba? So, isa lang ibig sabihin yan. Yun ang nasa isip niya. Na kaya niya ginawa yung libro na yun at inilagay niya ang pangalan niya doon, pinakilala niya yung sarili niya kasi para pag nabigay sa mga bata, makikita ng mga magulang at iboboto siya. Strategy, di ba? So, sino ngayon ang lumalabas na nangangampanya ng napakaaga pa, namumulitika ng napakaaga pa, at gamit pa ang kaban ng bayan? Di ba? So lumalabas ngayon mga kaibigan, na si Sarap Buhay Tambalusta yun, ginagamit niya ang pera ng kaban ng bayan. Nang sa ganun mga kaibigan, ay manalo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. O, di ba? Kaya kita nyo simpleng-simpleng tanong. Ano ba ang laman ng libro? Hindi niya masagot. Simpleng-simple. Ang dami na niyang sinasabi, nagkwento na siya mga kaibigan, na kesyo ng mga panahon ng kampanyahan, kesyo pumunta daw si Risa, tapos nagpatulong. Tapos mga guys wala talaga siyang bobo talaga siya mga kaibigan. Hindi niya alam na yung mga sinasabi niya, binabalikan siya Yung mga sinasabi niya, bumabalik sa kanya at nasisira siya. Sabi pa niya mga kaibigan, nangako daw siya kay Risa na tutulungan. Pero, alam naman daw niya na hindi daw tutulong si Risa kay Digong. Kaya, ang sabi niya, hindi rin naman daw niya tutuparin na tulungan si Risa. Sinisira niya yung sarili niya, di ba? Tama ka dyan, test by Nosa na nanunumbat na pangit ang ugali. Correct. Mga guys, sa lahat ng pangit na ugali, yung nanunumbat. Yan talaga. Sa lahat ng pangit na ugali, yung panunumbat po ang pangit. Kasi kung titignan natin mga guys kung titignan natin, ang laki lang na itulong ng Marcoses kay Digong, kaya siya naging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Yan. Pero mga kaibigan, kahit napakalaki lang na itulong ng mga Marcos kay Digong para maging Pangulo siya ng Pilipinas, narinig nyo ba na nanumbat si PBBM? Narinig nyo ba na nanumbat si Amy? Never. Never na nanumbat ang mga Marcos kay Duterte. Sa laki ng kanilang naitulong sa mga Duterte, never na nanumbat ang mga Marcos. Diba? Kasi yan ang napakasamang ugali niyan, yung nanunumbat. Sobrang sama, mga kaibigan, ng ugali kapag ikaw ay nanunumbat. Nagtatanong yung isa, ano daw ang utang na loob ng mga Duterte? Okay, sasabihin ko sa inyo makinig kang mabuti kung ano ang utang na loob ng mga Duterte sa mga Marcos. Okay, ganito yan. Alam nyo ba, napakalaki ng utang na loob ng mga Duterte sa mga Marcos. Totoo to. Totoo yan. Ang laki-laki ng utang na loob ng mga Duterte sa mga Marcos. Paano? Makinig kayo Noong panahon na si Digong ay gustong tumakbo sa politika as Pangulo ng Pilipinas. Mismo si Digong nagsabi, wala siyang barangay, wala siyang mayor, wala siyang governor. Si Amy lang ang nag-iisang governor na sumuporta. Humingi ng tulong si Digong sa mga Marcos.
Sinuporta naman ang mga Marcos. Tumulong ang mga Marcos para sa kampanya ni Digong. Nagbigay ng pera si Amy. At yung mga maka-Marcos naman, mga loyalists, nagbigay din ng pera kay Digong. Tingnan nyo kung i-check nyo kung sino-sino yung mga nagbigay ng pera kay Digong. Meron dyan, mga tao dyan na mga loyalista, na mga mayayaman, na mga kilala, na mga Marcos loyalist yun. Diba? In short, mga kaibigan, dinala ng Marcos si Duterte. Ikinampanya ng Marcos si Duterte. Ipinakilala si Duterte sa mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya mga kaibigan, ang mga Marcos loyalists at Marcos supporters ay bumoto kay Duterte. At napansin nyo ba, panahon ng kampanyahan mga kaibigan, may video yan dito. Puntahan nyo yung TikTok ko. TikTok ko ha, puntahan nyo. May video dito yan. Pinakita ko sa video na malaki ang utang na loob ni Duterte sa mga Marcos. Mga kaibigan, panahon ng kampanyahan, kada buka ng bibig ni Duterte, ginagamit ni Duterte ang pangalan ni Apo Lakay. Kada buka ng kanyang bibig. Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Marcos. Ang galing ng kanyang biyayang dagat, ang galing ng kanyang masagana 99. Self-sufficient tayo sa rice, hindi na tayo nag-import. Napakagaling. Marcos. Tuwing siya ay lumalabas sa stage, laging bukang bibig niya, Marcos, pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. At palagi niyang sinasabi, kapag siya ay nanalo, ipapalibing niya si Marcos. Yun palagi ang sinasabi niya. Guys, ginamit niya si Pangulong Marcos Sr., ginamit po ni Duterte para siya ay iboto ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters. Yun ang dahilan mga guys. Ginamit ni Duterte si Apo Lakay para siya ay manalo. Kaya kung titignan natin, si Duterte, ang laki ng utang na loob sa mga Marcos. Pero narinig nyo ba ang mga Marcos na naningil? Narinig nyo ba si PBBM na naningil kay Duterte? Narinig nyo ba si Amy na naningil sa mga Duterte? Narinig nyo ba sila na sinabi nila na, uy, wala namang Duterte kung hindi namin kayo kinampanya, kung hindi namin kayo pinakilala sa mga loyalista, sa mga walang Duterte na Pangulo. Narinig nyo ba ang mga Marcos na sinumbatan ang Duterte? Never. Mga kaibigan, walang Duterte na Pangulo kung hindi dahil sa mga Marcos. Dinala ng Marcos ang mga Duterte, kaya nanalo si Digong. Guys, hindi kilala si Duterte. Mindanao lang siya. Sabi ko nga sa inyo, Mindanao kami, hindi namin siya kilala. Mindanao lang siya, hindi siya kilala. Samantalang si President Marcos, ang mga Marcos mga kaibigan, 1949, kongresista na si President Marcos, 1949. 1949, meron ng Marcos loyalists and Marcos supporters. 3 beses siya naging kongresista, naging senador, naging Senate President, 20 years sa pagkapangulo. Kilala siya sa buong mundo. Siya pa ang nagpaumpisa, nagpaumpisa ng ASEAN. Kilala sa buong mundo. Ang Duterte, wala. Itong tumatakbo ngayon Pangulo ng Pilipinas. Sabi ng kapatid ko, panganay yun pangalawa sa panganay. Sino yung Duterte? Hindi namin talaga kilala. Taga Mindanao kami. Hindi namin kilala. Sabi ng isa kong ayun, napanood ko sa TV, mayor daw ng Davao yan. Mayor ba ng Davao yan? Anong yan? Parang mamamatay tao naman yata yan. Hindi namin kilala si Duterte. Hindi po talaga. Wala po siyang botante. Hindi namin kilala. Kaya lang si Duterte nagkaroon ng botante dahil dinala siya ng Marcos. At dahil ginamit niya ang pangalan ni Apo Lakay, kada buka ng kanyang bibig, ipapalibing ko si Ferdinand Marcos kapag ako'y nanalo. Kaya mga kaibigan, ang laki ng utang na loob ng mga Duterte sa Marcoses. Pero ngayon, kita nyo, nag-gaslight si Sara. At galing ni Sara mag-gaslight kesyo, meron daw
utang na loob, pinapalabas niya na may utang na loob si PBBM. Hello, walang utang na loob si PBBM sa inyo. Kasi kung titignan natin, kayo ang malaking utang na loob sa mga Marcos. At isa pa, si PBBM, iboboto namin ng mga loyalista, mga Marcos supporters, iboboto namin, maipapanalo namin yan kahit wala ka. Naipanalo nga namin siya in 2016 eh. Pero nadaya lang, hindi na paupo. Diba? Mananalo si PBBM kahit na walang Sara Duterte. Guys, eto ha, isang malaking katibayan, mga kaibigan, na talagang walang botante ang mga Duterte. Ang bumoboto noon kay Digong ay ang Marcos loyalists and Marcos supporters. Walang botante si Duterte. Kita niyo mga kaibigan, itinaas niya Alan Peter Cayetano, vice presidente niya. Kung may botante si Digong, hindi sana panalo si Alan Cayetano. Hindi nanalo kasi wala nga siyang voters eh. Oh, ang nanalo nun, si PBBM. Kaso nadaya. Ba? Ano pa? Nung panahon ng election 2022 senatorial, yung mga senators ni Digong hindi naman nakapasok. Sino lang ang nakapasok? Robin Padilla dahil artista at saka sumama sa Uniteam. Si JV Ejercito na kay Duterte yun din yun, di ba? Kay Duterte. Pero pumupunta-punta din sa Uniteam. Oh. Halos lahat ang nanalo nasa Uniteam. So, ibig sabihin mga kaibigan, si Duterte, wala talaga siyang botante. Walang botante si Duterte. Real talk lang tayo dito. Huwag na tayo magplastikan. Walang voters si Duterte. Wala. Ang mga bumoboto sa kanila ay Marcos loyalists and Marcos supporters. Pero ngayon, na tinarantado ng mga Duterte si PBBM, hindi na sila makakaasa ng boto. Kaya wag na kayong mag-expect na mananalo si Sara Duterte sa national election dahil tinarantado ninyo ang aming Pangulo. Binaboy ninyo ang Pangulo namin. Kaya hindi na kayo makaka-expect na manalo pa si Sara sa national election dahil tinarantado nyo, binaboy nyo ang aming Pangulo. Mga bugok kayo eh. Ang bugok nyo talaga. Akala nyo kasi marami kayo? Akala nyo marami kayong botante? Oh, ngayon, ano? Oh, ngayon nyo malalaman na wala talaga kayong voters, na ang mga botante, Marcos loyalists, Marcos supporters. Kaya nanalo si Digong noon. Kaya nanalo si Sara, dinala ni PBBM. Nakita nyo ba yung ano, yung inilabas yung ano, yung number ng votes ni PBBM at saka ni Saramao. Nakita doon na talagang si PBBM ang nagdala. Rich mga rich and votes na mga provinces. Cavite, si PBBM ang mas malaki ang nakuha niyang boto kaysa kay Sara. Pagdating sa Pangasinan, si PBBM pa rin. Pagdating sa halos lahat, si PBBM. Saan lang si Sara? Sa Mindanao lang siya. So mga kaibigan, tama ka dyan. Huwag puro SMNI ang pinapanood nyo mga didilis. Correct, no? Ang SMNI ay fake news peddlers. Fake news peddlers ang SMNI, no? Kaya mga kaibigan, no? Itong masasabi ko. Kung kayo ay kahit nakikita nyo na ang mga Duterte ay tumatakbo lang sa eleksyon para sa kanilang sariling pamilya at para sa kanilang sariling kapakanan, pero hindi pa rin kayo nagbabago ng sinusuportahan, masasabi ko, mga bugo kayo. Kita nyo mga kaibigan, gumawa pa ng libro. May kaibigan, meron daw kaibigan. O sa panahon ng ng yung may bumabagyo, ang lakas ng ulan. O, meron daw kaibigan na nagyaya sa kanya na, dito ka na lang muna, sumilong sa aming bahay. Pero yung gumawa ng libro, anong ginawa niya ng panahon ng bagyo? Lumayas, pumunta sa Germany, nanood ng concert. Diba? Yung kanilang, alam mo si Sarap Boy Tambalustay, mahilig lang siya yung dada, puro dada. Pero
Wala naman, walang kasensense kasi hindi naman niya ginagawa. Kita niyo yung mga pinagsasabi niya, bumabalik sa kanya. Katulad na lang nung nagalit siya kasi sa flood control. Flood control. Eh ngayon, lumalabas, mga kaibigan. Eh si Duterte, 11,340 ang flood control na tinapos. Pero bakit hindi natin maramdaman? Tapos nagalit naman siya. Yung Davao daw. Bumabaha daw yung Davao. Bakit daw walang flood control? Hello? Anong sabi ng isang kongresista? Aba, 33 years kayo sa Davao. Yung kapatid mo may 51 billion na inilagay daw sa flood control. Bakit bumabaha ang Davao City? Oh. So lahat ng mga reklamo niya, lahat ng mga pinagsasabi niya, bumabalik sa kanya. 'Di ba? Yun yung mga kaibigan. Bumabalik lahat kay Sara Duterte ang mga reklamo niya. 'Di ba? Kaya ano pa mga guys ha? Ito, yung mga reklamo naman niya mga kaibigan na yung budget daw, kaya yung budget daw, mali daw yung pagkaka-distribute, mali daw yung pagkakagastos. Pagkatapos mga kaibigan, bumalik na naman sa kanya. Kasi anong sabi? Ganun ba? O sige. Kasi dito, binigyan namin siya dati ng free pass na hindi na namin siya masyadong ino-scrutinize kasi nga, binigyan nila si Inday ng free pass kasi nga vice president tapos cabinet member pa ni PBBM. So anong sabi ng Congress? Ngayon hindi na i-scrutinize na namin yan. Every single peso, every single centavo, i-scrutinize na namin yan kung saan dadalhin ni Sara. Tapos, sino ba ang merong 125 million na ginastos in 11 days? Siya rin. Kita nyo, galing niya magsalita, pero yung pamilya nila, ang napakaraming mga, alam nyo na, di ba? Napakaraming mga iskandalo pagdating sa ganun. Yung 51 billion ni Pulong. Sabi nga ng mga kongresista, first time na nagkaroon ng ganun. First time. Kasi ang mga kongresista, pinakamalaki na daw ang isang 1 billion. Pero kay Pulong Duterte, imagine mga guys, imagine, 51 billion ang binigay kay Pulong Duterte. Imagine, pagkatapos bumabaha ang Davao City. Hindi niyo ba naisip yun? Saan dinala yung pera? Okay lang yan sa mga didilis, okay lang sa kanila yan kasi ganun sila kabobo. Na kahit na kitang-kita na pinagnanakawan sila ng harap-harapan, okay lang sa kanila. Kasi mga didilis nga walang utak dilis. 51 billion. Tapos reklamo kayo ng reklamo, mga didilis na ang daming nagugutom. Hello? Kalampagin nyo, yung kongresista nyo, 51 billion. Nagugutom kayo? Yung kongresista nyo may 51 billion. Bumabaha sa Davao City. Saan niya nilagay? Tapos yung vice-presidente nyo, mayroong 125 million. Pagkatapos magre-reklamo kayo na nagugutom kayo. Diba? Make sense mga kaibigan. Sila yung reklamador. Pero sila pa yung maraming kakulangan at sila pa yung maraming lumalabas na mga katiwalian. Make sense? Diba? Sabi ng isa, RIP admin rich. DD shit yan, sigurado ko. DD shit. Ganyan ang mga DD shit When the debate is lost, their last defense is slander. Kapag hindi ka na nila kinakaya, aanohin ka na nila kapag hindi ka na nila kinakaya, yung mga sinasabi mo, hindi na nila maribat, ay lalaitin ka o kaya pagbabantaan ka, napapatayin. DD shit yan. Diba? Ganyan ang DD shit mga kaibigan. Kapag hindi ka nila kinakaya, pagbabantaan ka, na kesyo papatayin ka, kesyo padadalan ka ng kabaong. Marami na akong ganyan na mga nag-PPM sa akin, kaya alam na alam ko na yan. At hello, hindi pa pinapanganak yung tao na tatakot sa akin. Batang Mindanao ito. Mindanao na, Cavite pa. Hindi nyo matatakot to. Kala nyo Kaya mga kaibigan mga ano talaga mga kaibigan, eto mga Duterte, ang laki-laki ng kanilang utang na loob sa mga Marcos. Super laki ng utang na loob nila sa Marcoses. Mga walang utang na loob. Biruin nyo? Ganyan ang ginawa sa kanila ng mga Marcos, pero anong ginanti nila? Puro na lang pagpapabagsak sa gobyerno. Puro na lang pagpaplano na pabagsakin. Hello mga kaibigan.
Galing mismo sa isang DDS ha. Isang DDS. Nagsabi mga kaibigan, nag-confess mga kaibigan, na ito pa lang si PBBM. Tumatakbo pa lang pala ito sa pagkapangulo kasama si Sara Duterte. Ay meron na palang plano si Digong. At ang ang plano pala nila mga kaibigan ay ipapa-impeach talaga si PBBM at si Sara Duterte ipapalit pagkatapos pag-eleksyon tatakbo ulit si Sara Duterte para mangyari 10 taon siyang nakaupo sa Malacanang. Pero ano nangyari? Hindi naman pinapayagan ng Diyos eh. Hindi pinapayagan ng Panginoon dahil awang-awa na si Lord sa Pilipino. Awang-awa na si God sa Pilipino na magkaroon na naman tayo ng Pangulo na Duterte. Wala na namang mangyayari sa buhay natin. Guys, ngayon nga lang tayo bumabangon eh. Ngayon lang sa panahon ni PBBM, ngayon lang tayo bumabangon. May didilis, so sabi ng didilis, paano di ma-impeach? I-addict yan. Addict? Talaga? May gana pa kayo magsabi ng addict? Pero, yung mga puon nyo, hindi nagpapadrug test. Si Pulong, hindi pinapakita yung tato niya na sinasabi ni Trillanes. Yung tato daw na yun ay katibayan na member ng triad. May gana pa kayo mag-akusa kay PBBM? Yung mga idolo nyo, nasasangkot sa mga drug smuggling? may gana pang mag-akusa. Samantalang, yung mga puon ninyo, parang mga ex-convict, lahat may tato. May gana pa kayo mag-akusa na addict si PBBM. Yung mga puon nyo, hindi naniniwala sa Diyos. Minumura ang Diyos. May gana pa kayo mag-akusa na bangag si PBBM. Yung mga puon nyo, mamamatay tao. Ay, nako. Very ironic, di ba? May gana pa silang mag-accuse kay PBBM. Yung puon nyo, hiwalay sa asawa, may kabit. Mga guys, ang sinasabi nga sa Bible, ang sinasabi sa Biblia, kung pipili ka ng leader, piliin mo yung maayos ang pamilya. Sabi sa Bible yan, kung pipili ka daw ng leader, piliin mo yung maayos ang pamilya. Bakit? Ang sabi sa Biblia, mga kaibigan, paano niya mapapamunuan ng maayos ang bansa kung yung kanyang pamilya, sariling pamilya ay hindi niya maayos? Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya bumabalik sa inyo eh. Akusa kayo ng akusa na bangag si PBBM. Hello? Sino ba ang dalawang asawa? Duterte. Sino ba ang merong binigyan ng gasoline station? Sino ba ang merong basketballista? Hello? Yung Pangulo namin, iisang asawa, mahal na mahal yung asawa niya, F. Elisa. May mga anak na mga mabubuting bata, mabubuting tao. Mga itsura, mga cute, clean living. Kita nyo, walang mga tattoo. Mga mabubuting tao, magagalang, hindi nagmumura, dignified, mga may pinag-aralan, mga nakatapos. Diba? Kaya yung mga sinasabi niyong bangag si PBBM, bumabalik sa inyo lahat. Nagmumukha kayong katawa-tawa. Sa totoo lang, nagmumukha kayong katawa-tawa sa mga sinasabi nyo tungkol kay PBBM. Kayo ang nagmumukhang mga bangag. Ay, naku talaga naman, mga kababayan. Bago kasi mag-akusa, tingin-tingin muna sa salamin. Baka mamaya, punong-puno kayo ng putik, maghilamos muna kayo. Diba? Ganun yun. Uy, ma'am, isa-isahin mo nga ang achievements ni PBBM. Aba, ang dami. Baka makalimutan ko yung iba, ha? Kasi may vlog ako eh. Pero eto yung mga naalala ko. Unang-una, mga kababayan, isa-isahin ko daw eh. Unang-una. Eto mga naalala ko lang yung mga hindi ko naalala, i-recall ko na lang, no? Pero ito mga naalala ko. Sa pagkakaalam ko, mga kababayan, ang mga naging achievements ni PBBM. Unang-una, gusto ko yung sa farmers. Alam nyo ba? Ilapit natin. Si PBBM lang ang nag-iisang pangulo na nakapagbura
ng 600,000 plus na utang ng mga 600,000 plus na mga magsasaka na may utang na 94 billion. Yung mga magsasaka na to, sila mga kaibigan, yung mga magsasaka na baon sa utang, ang daming mga penalty, yung mga lupa nila, halos hindi na sila kumikita kasi puro bayad-bayad na lang sa utang at yung iba maiilit na yung kanilang mga lupa. Anong ginawa ng Pangulo natin? Nagpagawa siya ng batas para burahin ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka. So binura po ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka. Wala na silang utang. Yung mga utang nila, mga dekada-dekada, as in, wala na. Wala. Wala. Si PBBM lang ang nakagawa nito. Hindi ito nagawa ni RRD. Hindi ito nagawa ng kahit na sino. Si PBBM lang ang nakagawa nito. Di ba? Ano pa? Hindi niyo ba alam na wala pang 4 na taon si PBBM? Mga kaibigan, nag-uumpisa pa lang siya, no? 2 taon pa nga lang si PBBM eh. Pero hindi niyo ba alam na ang naipamigay niyang pabahay ay umabot na sa 1,000,000. At eto ongoing pa ang pabahay niya. Meron sa Davao City, sa mga parte ng Mindanao, meron sa Misamis Oriental, meron sa iba-ibang parte ng Mindanao, meron dito sa Pampanga, meron dito sa amin sa Cavite, meron sa Camarines Sur, meron sa iba-iba, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Ongoing ang mga pabahay ni PBBM dahil ang gusto ng Pangulo natin ay matugunan yung 6.5 million backlog na pabahay. Pero ang sabi ng Pangulo, kahit maka man lang, at least maka 4 na milyon. Diba? Pero ang gusto, ita-target ng Pangulo, 6 million na pabahay. Kung posible. Pero as of now, mga kaibigan, nasa 1 milyon na ang naipamigay ng mga pabahay at marami pa ang ongoing na pinapagawa. Nagawa ba ni Duterte yan? Hindi nagawa ni Duterte yan. Ano pa? Ano pa? Alam nyo ba mga kaibigan na meron ngayong pinapagawa dito sa Quezon City. Pumunta ako doon inauguration. Mga kaibigan, pumunta ako doon. Nitong February or nakalimutan ko yung petsa, basta this year, no? Nag-inauguration, nandun ako. Philippine Cancer Center. First in Asia. Philippine Cancer Center. Bakit pinagawa to ni PBBM? Itong 21-story building. 21, no? Mataas, di ba? 21-story building. Pinagawa yan ng PBBM at gusto ni PBBM lahat ng klase ng cancer nandyan. Breast cancer, cancer of the bones, lahat ng klaseng cancer nandyan ilalagay. At lalagyan yan, kapag nayari yan, lalagyan yan ng lahat ng klase ng mga espesyalista at lahat ng klase ng mga makabagong mga laboratory, lahat. At ang kagandahan pa mga kaibigan, kapag kayo taga-probinsya, pupunta kayo doon para magpagamot, mga kaibigan, tapos may mga pamilya kayo, wala kayong matutuluyan, meron doong temporary shelter ang mga pamilya ng pasyente. So, hindi nyo na kailangang mangupahan. Ang ganda niyan, di ba? Kapag nangyari yan, Philippine Cancer Center, may ganyan ba si Duterte? Wala! Walang ganyan si Duterte. Ano pa? Ongoing pinapagawa ang another Heart Center of the Philippines, another Kidney Center, another Lung Center, another Children's Hospital. Nagpapagawa po ng mga specialized hospital sa iba-ibang dako ng Pilipinas. May ganyan ba si Duterte? Wala. Ano pa? Namigay ng mga ano ba tawag doon, yung parang mga van, malalaking van, ano ba tawag doon clinic siya yung clinic po yun para pupunta siya sa mga remote area para nang sa ganon ay yung mga remote area na hindi makaalis, no, mga senior citizen, hindi makapunta sa hospital, sila na mismo yung pupuntahan. Di ba? Ang galing ng Pangulo natin.
Tapos meron pang Palab for All. Di ba? Ano pa? Magkakaroon ng Marcos Park. Mga kaibigan. Yung Esplanade, alam niyo ba yun? Yung, di ba dati, panahon ni Duterte, pinalinis na yung Ilog Pasig. Tapos pinalagyan ng konti lang, yung doon lang. Pero anong ginawa ngayon ng Marcos administration? Anong ginawa? Sa pamagitan po ng ating napakagaling na First Lady, siya po ay namingwit, mga kaibigan, ng mga donations coming from private sectors para ipagawa yung napakahabang esplanade. Pagdudugtungin mula sa Ilog Pasig hanggang doon sa Manila, hanggang doon sa Laguna Lake. Pagdudugtungin yon. At nakita niyo naman, nakapunta na ba kayo doon? Madami mga ilaw, tapos ang ganda, pwedeng pasyalan, may walk lane, at ang ganda talaga, pang world class. Ano pa mga kabayan? Bukod dyan, bukod doon sa mga hospital, na mga specialized hospital, ano pa? Guys, in-establish ni PBBM ngayon ang mga dinagdagan, mga kaibigan, sa Marcos administration, ang mga medical schools sa mga state universities. Libre. Guys, alam nyo ba, pag nag-aral ka ngayon ng pagiging doktor, noon, pag nag-aral ka ng pagiging doktor, saan ka mag-aaral? Pupunta ka sa private schools. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, State University. Hindi mo na kailangan pumunta sa mahal na school. State University lang. Meron na. Di ba? Ganda ng ginagawa ng Pangulo natin. Ano pa? Mga kaibigan, ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon ay tungkol po sa energy, mga kaibigan, tungkol sa paraang kuryente natin. Alam nyo guys, ang ginagawa ng Pangulo natin, maraming long-term solutions. Long-term, mga kaibigan, na mapapakinabangan hindi lang po ng ating mga anak, kundi ng mga apo, kaapu-apuhan, at iba-iba pa, hanggang sa henerasyon na mga susunod pang mga saling lahi. Ganyan po ang Pangulo natin. Hindi po siya mahilig sa mga overnight solution. Tapos kinabukasan, wala na. Diba? O yung Meralco na yan, mga kaibigan. Pag nangyari na lahat ng mga pinagawa ni PBBM, mga kaibigan, tungkol sa renewable energy, ang Meralco natin, ang kuryente natin, ay naku, kaunti na lang yan. At ang tubig natin, kaunti na lang babayaran natin. Kasi ang Pangulo natin, mga kaibigan, ongoing, nagpapagawa ng mga dams. Nagawa ba ni Duterte yan? Ang ginawa ni Duterte nun, gano'n lang patay nyo yan! Patay nyo yan! Shoot to kill yan! Yun lang ang ginawa ni Duterte nun. Yun lang. Pero pagdating sa ekonomiya, wala. Pagdating sa tourism, wala. Pagdating sa renewable energy, wala. Pagdating sa mga hospitals, wala. Guys, kaya nga excited ako Sa totoo lang, excited ako. Kasi alam niyo ba mga kaibigan, bakit ako excited? Guys, pagbaba ng Pangulo natin, ang dami niyang nagawa. Tapos meron pa siyang Metro Manila Subway. Tapos yung mga connectors, no, yung mga daanan, mga tulay. Kami nga lang dito sa Cavite. Ang pinakamahabang tulay, isa sa number 2 sa pinakamahabang tulay sa buong daigdig. Dito sa amin sa Cavite, gagawin. Cavite Bataan Interlink. Tapos ang ongoing pa, mga kaibigan, pinapagawa pa yung tulay sa Davao. Si Duterte nangako, magpapagawa niya yung 3 na malalaking proyekto sa Davao. Yung mga bridges, yung mga daanan. May pinangako siya doon. Meron pa yung dumadaan sa sa bundok. Hindi niya hindi nagawa ni Duterte. Sino ang gumagawa ngayon? Si PBBM. Kasi si Duterte, mga kaibigan, sa 119 na ipinangako niyang proyekto, 12 lang ang natapos. 12, as in 12, 12. Yun lang ang natapos si Duterte. So mga kaibigan, doon sa libro ni Duterte na Salamat PRRD, puro drawing.
Drawing, as in drawing. Guys, huwag kayo magbulag-bulagan. Pakita ko sa inyo wala po masyadong nagawa si Duterte. Kaya nga, di ba magtataka kayo, bakit 7.2 trillion? Ang laki-laki ng utang niya. Pagkatapos yung 119 na proyekto na pinangako niya, 12 lang ang natapos. Saan niya dinala ang napakalaking utang na iniwan niya kay PBBM? Kita niyo Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo Ito. DPWH, 12 out of 119 build projects completed. 12 lang ang kinumpleto. 12 lang ang natapos ni Duterte. DPWH, 12 out of 119 build projects completed. 12 lang ang natapos ni Duterte. 119 ang pinangako, 12 lang ang natapos. 12. Saan napunta ang pera? 7.2 trillion ang inutang. Yung nagastos lang sa COVID-19, pumapatak lang ng nasa 2 trillion. Saan napunta yung pera? Hindi naman pwedeng sabihin na napunta sa proyekto kasi yung mga proyekto na tinanggap noon ni Duterte ay donasyon lang sa kanya ng China. Saan napunta ang pera? Saan nilagay ni Duterte ang pera? Saan? Diba? So mga kaibigan, isip-isip ka mga didishit Kaso, mga guys sa mga didishit, wala talaga silang isip. Tama yung sinasabi ni Coach Jared na kung gusto mo maging didishit, dapat tanggalin mo ang reasoning mo. Dapat hindi ka dapat magkaroon ng matalinong kaisipan. Iwaksi mo yung iyong good judgment. Tanggalin mo yung morality mo. At tanggapin mo lahat ng kasamaan. At dapat tuta ka lang tuta. Kung ano lang sabihin ng puon mo, kung ano lang sabihin ng mga Dutae group, yun lang ang paniniwalaan mo. Wala kang ibang paniniwalaan, kundi yung mga puon mo. Ganyan po ang leadership. Ganyan po. Kaya kahit na mali ang ginagawa, kahit na palpak ang ginawa, kahit na nag-iwan ng napakalaking utang, wala. Gusto pa rin nila. Kasi nga, tanga sila Tanga. Hindi nila alam na dahil sa utang ni Duterte, kaya hindi makaahon yung piso natin. Guys, mag-aral nga kayo ng economics. Nang dahil sa utang ni Duterte, kaya hindi makaahon yung piso natin. Mag-aral kayo guys. Kulang kayo Kulang kayo sa pag-aaral. Kulang kayo. Build daw yun. Kill lang na kompleto. Correct. Kill. Alam nyo guys, wala walang ginawa po si Duterte sa kanyang 6 na taon, kundi ganon lang. Wala po siyang nagawang maganda sa ekonomiya natin. Wala po siyang naiambag sa ekonomiya natin. As in, wala. Pero marami tayong naiambag sa kanya. Nasa bulsa niya. At nasa bulsa ng kanyang mga kabinete. Yun totoo mga guys, no? Kaya mga kaibigan, kung ano man ang nangyari ngayon sa mga Duterte, bumabalik lang sa kanila lahat ng mga masasamang ginawa nila. Guys, lahat ng kasamaan, merong katapusan. Hindi naman pwedeng hindi kasi singilin Ano sabi sa Biblia? What you plant, diba? Is what you sow. What you sow is what you reap. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng kasamaan, aani ka rin ng kasamaan. Guys, hindi naman pwedeng basta pumatay sila ng 7,000 na tao. 30,000 nga daw, sabi ng chair. Pumatay sila ng libo-libong mga tao. Pagkatapos, ganun lang yon. Hindi sila mapaparusahan. Kaya mga kaibigan, kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon, consequence yan ng mga kasalanan nila. Kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon, consequence yan ng lahat ng mga ginawa nila. Dapat tanggapin nila. Huwag nilang sisihin ang Pangulo natin, si PBBM, dahil hindi po si PBBM ang may kasalanan yan. Sila ang gumawa niyan. Dapat maging accountable sila kung ano yung ginawa nila, panindigan nila. Diba? Kaso hindi naninisi sila, sinisisi nila si PBBM. Ano nung kinalaman ni PBBM dyan? Kayo itong nakikil-kill-kill, pagkatapos ngayon ay hinahabol kayo ng mga tao, mga pamilya ng mga tao na ginalo ninyo. Ngayon, sisisihin nyo si PBBM?
Ano yan, di ba? Kaya mga kaibigan, ito masasabi ko wala talaga itong mga DD sheets na to. Talagang wala silang utak. Walang kautak-utak, mga kaibigan. Talagang bobo. Sa bagay, di ba? Yung vice president natin ngayon, kita niyo naman, bobo. Kita niyo, pag tinatanong siya, nagagalit. Kasi nga, hindi niya alam sagutin. Eh, di ba, nung tinanong siya ni Cayetano kung kumain na ba? Anong sagot? Ang sabi niya, hindi kasi ako plastic na tao. Tinatanong ka lang kung kumain ka na, tapos sasabihin mo, hindi ka plastic na tao. Ano yun? Ang dami mo namang drama. Hello? Hindi ka pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Huwag ka nang mangarap na tumakbo. Kasi, yan pa nga lang stress ka na eh. Lalo na kapag naging Pangulo ka ng Pilipinas, lahat ng problema nasa iyo. Eh sa totoo lang mga kaibigan na sobrang nakakaawa si PBBM. Kawawa talaga si PBBM ngayon. Alam niyo kung bakit? Ang laki ng problema, di ba? Meron pang mga krisis sa buong mundo na apektado tayo. Pagkatapos, meron pang mga Duterte group, merong former president na everyday minumura siya. Meron pang mga kibuloy na kine-curse siya, minumura, everyday na sinisiraan. Kawawa talagang Pangulo natin ngayon. Pero mga kaibigan, ang nagbibigay na lang ng lakas sa ating Pangulo ay ang Panginoong Diyos. Kakampi ng ating Pangulo, ang Panginoon. Hindi siya pababayaan dahil mabuti siyang tao. Yun ang katotohanan. No? Hindi niya pababayaan si PBBM dahil si PBBM ay mabuting tao. Walang sinasagasaan. Diba? Kita nyo sa panahon ni Duterte. Sinuportahan niya si Duterte. Pero ngayon, hindi man lang siyang magawang suportahan ni Duterte, kundi patuloy siyang sinisira. Pero, ano nangyari mga kaibigan? Bumabalik sa kanila lahat ng paninirang puri nila sa Pangulo natin. Bumabalik sa kanila. Ganun lang yun bumabalik sa kanila mga kaibigan. Dahil, di ba sabi sa Bible, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Magtanim ka ng maganda, aani ka ng maganda. Magtanim ka ng hatred, aani ka ng hatred. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Magtanim ka ng sama ng loob din ang aanihin mo. Ganun yun. Principles in the Bible. Principles of sowing and reaping. Kaya nga, di ba? Kaya ako mga kaibigan, takot akong gumawa ng masama. Kasi alam ko yung principle sa Biblia na kapag gumawa ka ng masama, babalik sa'yo yan. Ngayon, galit sila kay PBBM. Pinupolitika daw. Hello? Kung iniimbestigahan kayo dyan, itong mga DD sheets na to, itong mga dutae, kung iniimbestigahan kayo dahil sa mga kasalanan nyo, dahil sa mga involvement ninyo, sa mga katiwalian, at sa mga illegal na mga gawain, kaya kayo iniimbestigahan. Walang kinalaman dyan si PBBM. Diba? Sa mga kaibigan, 3:20 na, matutulog na tayo. Maraming po salamat sa mga nanood. No? Salamat po mga guys. Naku, hindi na ako nakapagbasa mga kaibigan ng mga comment. No? Maraming po salamat sa panonood. Bye! Good night! Admin Rich po. At pakifollow na rin po mga kaibigan ng aking YouTube channel, Admin Rich. No? Type nyo lang po Admin Rich sa YouTube. At saka ang aking Facebook page, Admin Rich. No? Lahat po Admin Rich, no? Nga pala, sa Facebook ko, basta Admin Rich po wag po yung Admin Rich TV kasi meron po akong mga backup. Doon po sa aking mga backup account. Hindi ako masyadong nagpo-post doon. So, type nyo lang Admin Rich, no? Admin Rich. Tuloy-tuloy po, no? Sa Facebook at saka sa YouTube. Ayan. Bye! Tulog na po tayo. Good night!